So, out of 16 million participants in Zoom meeting. Kayo lahat, guys. Pakinggan, ha? How do you feel right now? Ikaw mag-chat? Kamusta nararamdaman? Express how do you feel right now? Mainit, excited ka, share mo yun. Ako ba mag-ito? Okay? Start now. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have gathered us all together in this Zoom meeting. And all of these people, Lord, lagi sila consistent na umaattend ng training. Ito po yung mga seryoso sa negosyo, Panginoon, na gusto magkaroon ng break, gusto makuha yung goals nila with this business, Panginoon. So, Lord, we just want to ask your guidance, Panginoon. Great things in how we bring us the right people, the right partners in the business. Tulungan in this business. In Jesus' name, we pray. All right. At yeah, ang dami nagchat-chat, hindi ko mabasa. Alright, shout out sa lahat ng naka-open ng camera dito. Sa accounting office. And yes. Right, so yun. Ano nga po topic natin? Pag-chat naman dyan kung anong topic natin. Sige. Ingay natin ang chat. Ito talaga yung sinasabi sa Bible. So many are called. You are chosen. Dami naman talagang inibitahan. Yung gumanda buhay, yung masenso buhay, yung maman, ganyan. Pero konti lang talaga eh. Konti lang talaga yung the chosen people. So ito yung mga chosen people because you will be chosen because you choose to be chosen. Naniniwala ba kayo na ikaw ay i-bless ni Lord kasi gusto mong ma-bless ni Lord? Amen? Kasi may mga tao, laging wishful thinking lang sila. Yes, Lord, gusto ko talaga umasenso, gusto ko talaga yumaman, pero wala silang burning desire to achieve that reality. Kumbaga parang kahit naman siguro tawag na tanongin mo, gusto magkapera, gusto maraming pera, gusto yumaman, gusto umasenso, pero hindi lahat ng tao ay mayroong tinatawag na burning desire na abutin yung gusto talaga nilang kunin. Alam niyo gano'n? So, one of the best signs para malaman mo sa tao kung talagang seryoso siya sa kanyang pinag-pray, yung palagi nakikita natin. Nakikita natin sa training, nakikita natin sa meeting, nakikita natin sa activity, sa business natin, ano? Yung palagi mo nakikita, visible, kumbaga. Nakikita mo sa mga activities, nakikita mo sa training, nakikita mo sa meeting natin, no? So kaya ako, I'm very much excited kasi yung mga taong nandito sa Zoom, especially every Thursday, kasi every Thursday lang naman ang training natin sa Zoom. So ito yung mga tao talaga na nagpapakita ng burning desire to really achieve what they want. No? Yan, kaya ako ay pinapabigyan natin ng masigaw kung palakpakan ng bawat isa. Lahat na nandito sa Zoom. YMLM, YFCI. Yan po ang pinakamagandang topic sa totoo lang. Shoutout 21 participants. Yan ang pinakamagandang topic sa ganitong industry, ganitong business. Na ang topic ay, bakit nga ba tayo na sa MLM business? Bakit tayo na sa networking? At sa dami-dami ng mga MLM companies, bakit tayo sa First Class International? Yan ang pinakamasarap na topic, pinakamagandang topic na dapat in-invite mo lahat ng mga members mo. Okay? So again, sabi ko kanina, baka wala pa dito yung member mo. Kahit isa lang yan sa left, isa lang yan sa right, na consistent mo nakakasama. Magugulat ka yung isa na yun, madadagdagan ng 0. So 1 plus 0, ilan na? Tapos another 0. Yung 1 magiging 10,
Yung 10 magiging 100. Yung 100 magiging 1,000. Pero saan siya nag-umpisa? Nag-umpisa siya sa'yo. So you are the most important person in your business. Na dapat ikaw ang number one palaging present. Na ikaw yung palagi nakikita. Alright? As much as possible, ikaw yung lagi nakikita. Ha? Okay? So, ayan, dahil dyan, naging 22 na tayo. Nagdagan na tayo. Ayan. Sino po sa inyo dito ang first time na maka-attend ng training na ang topic nga po natin ay YMLM and YMCI? Pa-type nga po ng number 1 dyan sa chat para malaman natin kung sino sa atin kung mga kasama ngayon. First time natin nakasama sa training na ito. First time mo makakita ng training about YMLM. Wow, si Sir Diamonds nandito, no? Ayan, salamat po, sir, sa pag-attend ng training natin. Kasama lang natin siya dito kanina sa office, no? May mga invite po yan dito kanina. Ayan, and then si Bernardino Dacanay. Hello, sir. Ayan, kasama din natin dito, first time. And so meron tayong dalawa na first time na maka-attend ng training na about sa YMLM and YMCI. Ayan. So doon po sa mga naka-attend na, it's a refresher training for you. And I always believe na palagi mayroon kayong bagong matututunan. Ayan, si Brother Ted ay first time din pala, no? Ayan. Okay. Ito rin yung pinaka-favorite na topic ko sa training. Kasi dito mo ma-internalize, maunawaan na, nga, ano, bakit na ba ako dinala ni Lord sa ganitong business? Sa dinami-dami ng pwedeng gawing negosyo, bakit ako dito dinala ni Lord sa MLM? To the point na yung iba, talaga, marami sa atin dito magsasabi na, nga, no, ayoko naman talaga ng MLM business eh. Pero bakit na-inlove ako sa ganitong business? Di ba? So, yun. Kaya okay lang ba? Pwedeng pa-chat yan. Sa chat natin, ha? For you, what's the meaning of MLM? Para sa iyo, you can describe in 3 words. Bigyan mo ng meaning yung M, yung L, and M. MLM. Yan. Sige nga. 3 words for you to describe. Ayan, sabi ni Coach Dennis, I love training. Yung MLM po, no? Describe it on your own way. What is MLM for you? Pwedeng English, pwedeng Tagalog. At yung exactly yung makakasagot ng pinakamagandang sagot. Ayan. Ay, bigyan natin ng reward. Anong reward ang bibigay ni Mentor Sam? Alam mo naman ako, magbigay tayo, ha? Bakit tayo nagbibigay ng reward? Napaka-generous ng tawag natin. So, nakahawa tayo. Pag ako ang speaker, may mga pinamimigil tayo. Okay, sige po. Sumagot kayo dyan ng inyong mga sagot. What is MLM for you? Okay, pwedeng Tagalog, pwedeng English. Pipili ako ng dalawang sagot. Pinakamalapit na sagot. Ayan. Sabi ni Coach Dennis, making lot of money. MLM, making money. Sabi ni Coach Eugene, material lang, may aman. O, di ba? Sabi ni Brother Tenjo, millions love me. O, di ba? Ang ganda ng MLM dyan. Mentoring, leveraging billions. So, sabi ni Coach Ann. Si Antonio naman, making lives. Manila po, sabi ni Ana Chukor. Oh. Sige, sagot pa kayo po. Sige, sagot pa kayo, sagot pa. Sana yung iba. 21 tayo, ilan lang yung sumunod. Okay? Siguro na itong pansin nyo, sino sa inyo nakakapanood ng video ko? Na lagi ako nagtitimpla ng aking bar. Ano yung bago kong video? Meron akong ginagamit doon na. Anong ginagamit ko doon?
Sino yung mga nakakapanood ng latest ko na videos about sa party? Okay, pipili na ako ng ano ng dalawang nanalo sa first Q&A lang. Mamaya ulit after the training meron tayong mga Q&A. Pamimigay din tayo. So, for this round, ayan, money love making. Sabi ni Sir Bernard. Ganda naman ang mga ano nila. Legal need money. Di ba? Ayan. Di ba lately po, yung mga napapanood yung video ko, meron akong ginagamit na shaker. Ito yung shaker ko na yun. Di ba napapanood ko yung video ko? Ginawa ko barley, nilalagay ko sa shaker. So, yung dalawang mananalo ngayon, bibigyan ko din sila ng shaker. Ito yung price niya. May shaker din kayo sa party niyo. Okay? Sige, ang nanalo po for this Q&A portion, prior to training. Okay? Isang English na sagot at isang Tagalog na sagot. Diba? So, unahin natin yung Tagalog. Si Coach Eugene, matira lang mayaman. Yeah. So, Coach Eugene, meron kang shaker. Ano kang shaker? Ito. Shake ka lang ng bar. Tapos, sa English naman, pinakamalapit. Si Sir Antonio, making life meaningful. Sir Antonio, meron ka rin na ito. Pupunta ka ng office. Okay? Ito Lapin mo lang kami. Sa itong shaker na ito. Yan. Alright. So, mamaya ulit, may mga Q&A tayo after the training, Shout out 23 million participants. Dumami na tayo. Okay, punta na tayo sa master lifelong mindset. Di ba? Ayan. So, mamaya ulit, may mga tanong tayo ulit na. So, punta na muna tayo sa training proper natin. Okay? So, again, the topic is, bakit ba tayo nasa LM? Bakit dito tayo nagsiseryoso? Hindi tayo sa ibang business, no? Ayan. So, punta tayo dito. Cheers. Kikita na po kayo. Ayan. Tingnan niyo po, ang last topic natin na ito, i-priority pa pala. 2 months ago na, no? Pero again, eto, kasi nga, every Thursday lang naman yung training kasi natin sa Zoom. So, as much as possible, minamaximize po natin, no? Kasi nga, free lang naman to. Alam mo ba sa iba, may bayad ang Zoom? Zoom na nga lang, may bayad pa. Oo, may bayad ang Zoom training sa iba. Sa atin po, binibigyan natin ng free. Kasi, yun, gusto natin na talaga lahat makapunta, lahat maka-attend, walang hesitation. Pero again, kahit na libre, meron pa rin hindi nagsiseryoso, no? Pero, naman talaga. So, focus na lang tayo sa billing, no? That's business. Hindi lahat ng naimbitahan mo sa negosyo natin ay talagang gusto. Di ba? Meron talagang ayaw kahit na sobrang ganda lang in-offer. So, that's normal, no? So, kaya, as you can see, yung Thursday na araw, ginawa natin thirst, uhaw. Ang taong uhaw or gutom, hungry or thirsty to learn more. Because if you ask and if you knock, the door will be open. If you ask, you will be answered. Okay? So, ibig sabihin, ganun din yun. Kaya ibig sabihin, tayo dapat hungry and thirsty tayo to learn more. Because when you learn more, you will earn more. Okay? Yan kasi ang simple formula to a successful life, no? Na kailangan pala, wag tayo palaging after doon sa earnings or sa pera. Okay? Kailangan pala, unahin natin yung personal growth natin or business growth natin, yung learning side. Because automatically, when you learn more, and of course, you apply what you've learned, yung pera kasi automatic nang susunod sa'yo. Okay? Yan. And so,
Eto, palagi din tayo nagsasabi na pag tayo nagte-training, mayroon din tayong konting pakiusap na mamaalam na ho kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Ano daw yun, Mentor Sam? Mamaalam kayo na huwag kayong istorbohin. Na paalam kayo na huwag kang istorbohin para makapag-focus ka dito. Okay? Kasi mabilis lang naman to, an hour or two. So, para hindi ka ma-istorbo, para makapag-focus ka. Ha? Kasi again, this is for you. Hindi ito para sa akin, pero ito ay para sa iyo. I'm sharing my expertise, my knowledge about our business. Na libre ko sinashare ko sa inyo. So, para po sa inyo. Right? So, yeah. And, yeah. So, unahin natin to. Why MLM or why network marketing? So, meron tayo ditong kwento. As you can see, kwento ng the fox and the rabbit. Okay? Dito kasi magkakaroon ka ng realization na sino ba ako dyan sa dalawa. Okay? So, kung papipiliin ka, alin dyan yung gusto mo? Ikaw ba si rabbit or ikaw si fox? Sino yung hinahabol dyan? Ang hinahabol dyan ay si rabbit. Ayan. At ang nanghahabol sa kanya ay si fox. Sino ang gusto mo? Ikaw yung nanghahabol o ikaw yung hinahabol? Sige nga. Tignan natin sa chat na. Ano gusto mo? Ikaw yung hinahabol o ikaw yung nanghahabol? Ayan. Yan po. Sige. Dami mga message talaga sa chat no, hindi ko lang mabasa. Hindi nyo nakikita, no? Hindi ko makita, ang dami eh. May sumasagot na fox, may sumasagot na rabbit. Sige. Siguro sa inyo, hindi nyo nakikita. Sa akin, nakikita ko ang dami nag-chat eh. Gusto ko po maging rabbit o fox. So, gusto niya daw nang hinahabol siya at yung isa naman gusto niya na siya yung nakahabol. Okay. So, sa story ko na to, stop share ko muna para makakita yung kwento. Ang story ng fox and rabbit. Si rabbit po, may tinatawag tayong prey and predator. Si predator, siya si fox. At si prey naman, siya si rabbit. Kumbaga siya nakakainin ni fox. Kasi si fox, gutom na siya. No? Gusto niya na mag-lunch. So, it's like 12 noon na, hindi ko siya nakakakain. So, inahabol niya ngayon si rabbit. Ngayon, si rabbit kasi alam na sa sarili niya na pag naabutan siya ni fox, kakainin siya. So, pag kinain siya, di ba mamamatay siya, tama? So, hindi naman pwedeng buhay siya, di ba? So, pag naabutan siya ni fox, mamamatay siya kasi kakainin siya eh. So, dahil sa ayaw niyang mamatay, hindi talaga siya makakutan ni fox. Pero since si fox naman, ay hinahabol niya si rabbit kasi gutom lang naman siya, gusto niya lang makakain, di ba? At nung napagod na siya, hindi niya na pinursu si rabbit. So, kumbaga, okay, sige, iba na nga lang. Iba na lang kakain ko, ang hirap. Di ba? Pinagod siya ni rabbit. So, nag-give up na siya. Iba na lang kinain niya. Ganun lang yung simple story, no? Pero ito yung lesson to guys. Kita ko sa inyo. Para ma-realize mo na this is the moral vision of story ko lang. Okay? Sabi po dyan, are you living just to survive? Okay? Lunch or life? Ang story ni Fox and Rabbit, si Fox, nagsettle na siya, o sige kahit ano na lang, kasi talagang hindi ko maabutan, napagod na ako, iba na lang, kahit ano na lang pwede kainin dyan, sige, yun na lang. Si Rabbit naman, he's running for his life, kaya hindi siya naabutan. So, safe na siya. Tama? So, ito ngayon ang question sa iyo, sa sarili mo. Are you doing the business of MLM? Are you doing the business of network marketing? Are you doing network marketing business or FCI, First Class International, just for your lunch? Or you're doing this para yung buhay mo ay 100% mabago talaga? Or ginagawa mo lang to kasi gusto mo lang talaga ng extra para may pandagdag ka lang. Kahit may pandagdag ka lang na allowance, may pandagdag kita lang siya.
Well, walang masama po doon, guys. Okay? So, unahin na muna natin. Wala pong masama na nung umpisa, ikaw, ang goal mo lang dito, kasi mentorship, gusto ko lang naman talaga na nagpagkita, another source of income, kasi naman talaga kailangan, dahil sa hirap ng buhay ngayon, talaga kailangan natin ng other source of income. It's okay. Walang masama po doon. Pero I want you to realize na kailangan mong mas laliman yung commitment mo, yung reason mo, yung deepest why kung tawagin. Kailangan laliman mo siya to the point na because of that, magbabago talaga 360 yung buhay mo. Okay? Kumbaga parang as if, pag hindi mo to sineryoso, todo-todo, kalimutan mo na yung mga naiisip mo na gusto mong gawin, yung mga pangarap mo, o hindi mo to sa seryoso. So meaning, yung actions mo ngayon, naiiba na siya. Hindi na siya yung parang, o sige, kung may makausap ako, okay. Kung wala naman, okay din. Sige, kung maka for the win ako, di okay, thank you Lord, may for the win ako. Kung hindi naman, okay din. Kumbaga parang you're just letting things to happen. Pero dapat kasi, people who succeed in life are those people who are hungry and thirsty to get what they want. Okay? Kumbaga parang iba yung gusto sa taong gusto. Magkaiba yun. Ang taong gusto kasi, okay, sige, gusto ko. Tapos, nung medyo nahihirapan na, sige, iba na lang. Di ba? Alam mo yung, ang bilis magbago ng, ano ba yan, ng kanilang gusto. Kasi mababaw lang yung gusto nila. They are just interested. But they are not committed. Magkaiba kasi ang taong interested sa taong committed. Magkaiba yun. Ang taong interesado lang, mababaw lang yun. Pero yung taong committed, napakalalim doon. Magkaiba. So kaya naman pala, hindi naman lahat pala na sumasali sa talaga sa networking business ay yumayaman, yes. Kaya nga yung meaning doon kanina, di ba? Material lang mayaman, MLM. Kasi hindi naman talaga lahat ng sumali, pumasok sa ganitong business ay talagang yumaman. Kasi nga po naman, yung iba interested lang, gusto lang. Pero yung talagang nagtatagumpay sa ganitong business, ito yung mga taong hindi lang interested, kundi sila ay committed at gusto talaga nila na mabago yung buhay at may malalim silang dahilan bakit nila gusto gawin yun. Alright? So magkaiba. Kaya magkaiba din ang result. Right? So kaya naman, I want you to realize this time na, nga no, I'm yourself. Kasi minsan hindi ko seryoso talaga eh. Kaya hindi rin seryoso yung resulta. Pero pag subukan mong seryosohin talaga ito, magugulat ka. Yung resulta mo sumusunod kasi seryoso mo nang ginagawa. No? Pero again, ito nga yung, in everything we do, it's in our own choice. Kung wala ng pilitan naman talaga. Alam mo ganun? So, choice mo rin talaga yun. Right? So, kaya make the best choice. Na sana gawin mo to ng seryoso. Bakit? Tinan mo to. This is according sa SSS survey. Alright? Na, pwede naman to. Dating daw ng isang tao na nagkaedad na siya ng retirement age like 60 years old sa Pilipinas, di ba? 60 years old. 45% of those people, 60 years of age and above, are dependent sa kanilang mga relatives, sa kaanak nila, sa kanilang anak, o kanino man. And this is the worst scenario. Yung bang alam mo naman, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo naman na yung anak mo nga medyo naghirap na rin talaga, sakto lang, minsan kulang pa yung kanilang kabuhayan. Tapos ikaw mismo, yung ba parang nagiging pabigat ka pa sa kanila. Yun ang masakit. Kaya ang kulturang Pilipino, nakakalungkot, ay patuloy na naghihirap ang masang Pilipino. Bakit? Kasi nga, extended family ties, yan ang isa sa meron sa Pilipino. Na marami sa atin, okay, sige, hindi ko na kaya magtrabaho, tayo naman, diba, ganun. Tayo Pilipino, yan ang ugaling Pinoy eh. Masyado tayong mabait din talaga. Ano? O sige, na kahit hindi mo na kaya, kakayanin mo pa rin.
sinasalo mo. Diba? Yung parents mo na hindi na kaya magtrabaho, ikaw yung mag-support sa kanila financially, ganyan. So 45% of those people, 60 plus years old, are dependent sa mga relatives nila or anak nila na may hanap buhay. Na yun na nga yung sinasabi ko sa inyo po. Na ayaw mo natin na tanggapin, pero that's the reality na nagiging pagbigan tayo sa ating mahal sa buhay dahil tayo nga po, wala na tayong source of income. Nakaasa na lang tayo. At isa po yan sa minsan na sakit na tinitiis na lang natin mga Pilipino. Kumbaga, yun na yun eh. Alam mo yung ganun, parang yun talaga eh. That's Filipino culture. May nakasanayan na natin. Next naman, 50% ay mga nakadepende sa charity, sa bigay ng charity. Right? Bigay ng gobyerno or mga government. Yung mga donasyon, yung mga for-peace na ganyan. Yung mga charitable institutions, doon lang sila nakadepende. May pila ng mahabang-mahabang pila yan para makakuha lang ng ayuda. Yung mga ganun. And then, 23% of them ay talagang kailangan pa maghanap ng pwede nilang gawing trabaho to survive. Okay? At only 2% ang financially independent. Ibig sabihin pala, ang isang Pilipino na pag-iedad ng 60 pataas, 2% lang pala dyan ang magiging financial independent. The rest, it's either wala ka na trabaho talaga, dependent ka sa relatives mo, or dependent ka na lang sa charity, right? Or kunti kang pension, di ba? And then, you still have to work. Or, ikaw yung 2% na you don't need to work. Because you are financially independent. Okay? May cash flow ka pa din. May passive income ka. Siguro dahil na first class international business ka. Kaya nakabuo ka na. Also, may passive income ka. Because that's one of the beauty of this kind of business. Na makakapag-build ka ng iyong network for you to earn passive income. Ito po ngayon ang patungkol. Pag kayo po ay nagkaedad ng 60 pataas, saan niyo po gusto mapasama dyan? Sa apat na kategory po na yan. Sa 45%, sa 30%, sa 23%, or sa 2%? Sige nga po, pakita nga po ng sagot sa chat. Basa tayo. Saan niyo po gustong sumama? Sa 45, sa 30, sa 23, o sa 2%? Ayan, sabi ni Coach Bea, gusto niyo makasama sa 2%. Sino pa po? Si Coach Yudin, 4%. Okay? So yung iba, ayan, percent sa Coach Ann, then percent sa May. Thank you po. 2%, percent. Ayan. Congratulations! Kasi kung ikaw ay gusto mo dyan makasama sa 2%, you can actually achieve it. You can do it. You can achieve it. Why? Meron na tayong vehicle para makarating tayo doon. Di ba nga, yan yung ating gustong mangyari. Makarating tayo sa independency. May financial freedom tayo. May time freedom at may financial freedom tayo. Na ayaw natin na habang buhay tayo ay kailangan ko magtrabaho, kahit hindi mo na kaya magtrabaho ka pa. Bakit yun? Ang alam mo lang kasi just work. So kaya po naman, ito yung opportunity na pwede tayo magkaroon ng financial independence, kakaroon tayo ng passive income kung gagawin lang natin ang seryoso yung negosyo natin. Okay? So walang imposible guys, especially kung ikaw malakas ka pa ngayon. Di ba nga sa negosyo po natin, may tinatawag tayo dito 3 to 4 to 5 years. 3 to 5 years. Seryosoin mo ito, makakapag-build ka ng strong organization mo. May malaki kang network na malaki. Okay? So ngayon, meron tayong
dito, konting reality check or warning dyan, no? We finished school to secure a job, but didn't learn about financial literacy to attain real security. So financial literacy is the root of all struggle. Okay? Most people are professionally literate, but financially illiterate. Degree holders, graduate, tapos sila, tatalino magagaling. Pero when it comes to financial literacy, medyo sumasablay. No? So imagine mo to sa computation, the common age is around 60 or 65. Years in school around 2 years, 1/3 of your life. Working for others like 43 years, 2/3 of your life. Tama? That's the sad reality. Tapos, ang alam lang natin, active income, how to earn actively. Hindi natin natutunan yung passive income. Dalawang income lang naman yan, passive or active. So, eto yan siya. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Yan po yung journey, kaya nga JOB, journey of the broke. Just over broke. JOB, job. Kaya di ba po, pag ikaw ay nasa networking business o nasa MLM business, dito ini-educate ka, kumbaga pinapolish yung iyong mindset, inaayos yung mindset natin na kailangan pala, hindi tayo pwede maging empleyado forever. Okay? Kasi walang forever. Di ba? Hindi ka forever kaya magtrabaho. Darating yung time talagang hindi mo na kaya magtrabaho. So, ibig sabihin, hindi mo kayang tapusin ang trabaho mo, pero yung trabaho mo, kaya kanyang tapusin anytime. So, ano pala dapat ang gawin natin? Yung makapag-build ka ng something na pwede magbigay sa'yo ng passive income, working. When you stop working, you're still earning. Kaya yun yung passive income na meron sa business. Right? If you start working at the age of 21 years old and starting saving at least 10,000 per month, so in 12 months' time, you can earn as much as 120,000 a year. In 10 years' time, that's 1.2 billion. And in 41 years, sa 2.4, dagdagan mo pa ng another 10 years, that's 51 years old ka na. So 30 years of working, you can earn or you can save up 3.6 million. Okay? So, ang layo yun sa pangarap mo. At marami sa atin, ganito siya. Okay? Rat race ang tawag sa kanya. Nagtatrabaho para pambayad ng bills, bayad ng utang, ganoon ulit. Utang ulit, kakapusin, nagtatrabaho ulit. Work from 9 to 5 until you become 95. At yan ang pattern ng mundo. Majority ng tao yan yung pattern. Kaya nga pag ikaw ay napunta sa ganitong business, kaya mo, may power ka, kaya mo may break yung pattern na yun. Kaya kumbaga parang, ito yung sinasabi na puputulin mo ngayon ang panikala ng kahirapan. Kasi cycle kasi ang kahirapan sa pamilya, di ba? Yung lolo natin, hindi naman si Henry si lolo natin. So ang lolo mo, lolo ko, lolo natin, hindi naman kayamanan ng iniwan sa atin. So tuloy tayo ngayon, ganoon din. Di ba? Nadarating yung time, baka yung namana natin kahirapan, yun na rin yung ipamana natin sa may iwan natin, which is, kaya natin baguhin yun. Kung tayo ay nagmana ng kahirapan, may karapatan tayo na yumaman at para ang mapasa natin, ang mapamana natin ay kayamanan naman. Okay? So ito, sabi dito, what is material wealth? Ito po yung how long you can live without working. Okay, let's say you have 200,000 in the banks. So your monthly expenses 50,000. So you can live 4 months without working. So yan yung material wealth. So hindi mo rin pwedeng ipagyabang na marami akong pera, marami akong savings sa bank. Kaya lang maubos din yun eh. Especially pag wala ka ng work, yun lang yung asahan mo. So parang katulad yan, kung meron ka 200,000 kasi, so 4 months ka lang makukuha. So after that, wala. So it's not a guarantee that you have a savings and then, di ba, hayakay ka na, hindi po. Kailangan mo na
cash flow. Hindi mo kaya nga alam mo ba sinasabi ni Robert Kiyosaki, if you're just a saver, you're a loser, sabi niya. Kasi kapag ka nagsasave ka lang, because of the inflation rate, natatalo ng inflation rate yung savings natin. Kumbaga, yung value ng pera po as time goes by, every year, bumababa yung value ng pera po dahil sa inflation. Sa Pilipinas, around 6 to 7% per annum. So meaning, yung value ng pera natin, as time goes by, every year, bumababa yung value niya ng 6 to 7%. So sabihin, nagiging loser lang tayo kung tayo ay saver lang. Tama? Ito siya, no? Sa economic trend, agricultural age, those who have the land own the wealth. During the agricultural age talaga, yung may mga malalawak na farm, malalawak na lupain, sila yung mga mayayaman, no? During the industrial age naman, those who have the machinery, the wealth. Diyan din sa industrial age, ito yung panahon, 1960s, na kahit isa lang sa miyembro ng pamilya ang may trabaho, kaya niya nang buhayin. Kumbaga isa lang ang breadwinner, isa lang nagtatrabaho sa pamilya, kayang buhayin. Bakit? Kasi napakaganda pa ng kinikita. Unlike today, mag-asawa na mismo nagtatrabaho, kulang pa. Tama? Iba na talaga kasi yung panahon natin. Okay, ngayon kasi information age, those who have the right ideas, information, and network own the wealth. Kaya naman, sa totoo lang, makikita mo yung malaking advantage ng panahon natin ngayon. Mas mabilis na ngayon na magpayaman kumpara noon. Okay? Mas mabilis, mas madali na ngayon magpayaman sa panahon natin ngayon, the information age. Ito po, again, discuss ito palagi sa ating presentation about employment versus business. Na para ma-realize po natin na kung ikaw po ngayon ay empleyado pa, na hindi ka lang basta mag-work so hard, pero mag-work smart ka na bago. Kasi alam mo sa sarili mo, even though you are working so hard to earn money, ay hindi mo makukuha yung pangarap. Why? Because the reality is, yan talaga. That's the way. Diba? Kahit mag-ipon ka ng 40 years, kahit yung 30,000 mo, say for example, 30,000 you're earning that salary every month at hindi mo yan ginagastos. Di ba? Nakikikain ka na lang sa bahay mo, di ba? Nakikiligo ka sa bahay mo, hindi ka gumastos sa phone or sampo, di ba? So, kahit ipunin mo yung buong sahod mo, at umabot ka pa ng 40 years, yung pangarap mo, hindi mo pa rin kaya kunin. Samantalang sa business po, in just around 5 years, pwede mo na makuha. 25 million yung pangarap mo, in 5 years time, kaya kunin yan sa business. So ano ngayon yung natipid mo dyan? Siyempre yung oras. Okay? Yung oras na sana, ikaw, bumabawi ka sa oras na hindi ka kasama yung pangarap mo. Alam mo yung ganun? Kasi time is the most valuable asset. Oras, no? So guys, ito, reason why Robert Kiyosaki and even Donald Trump himself, they are recommending the network marketing business. Imagine mo, billionaires, even the President of America is actually recommending the network marketing business. So ibig sabihin, yung mga negatibo mong kapitbahay, negatibo mong mga kaibigan na ayaw ng networking business, kanino ka ngayon makikinig? Tama? So it's up to you, no? Ito mga bilyonaryo na to, nagre-recommend. Diba? Maganda ang sinasabi tungkol sa network marketing business. Tapos ikaw, narinig mo doon sa trabaho mo, bigat mo, negative about network marketing. Tapos doon ka pa naniwala sa kanya. So no wonder, maraming mahirap na tao. Bakit? Kasi madali lang tayo maniwala without your own due diligence. So, di-aralin mo. See it for yourself. Huwag ka basta maniniwala na, pangit yan, pangit na. Sige, pangit na, hindi ko na gagawin. Hindi ganoon. May nagsabi sa iyo na pangit ang networking. Ikaw mismo, patunayan mo kung pangit na talaga to. Tama? Ang nagsasabing pangit ang networking, yung mga taong hindi kumikita sa networking. At siguro yung nakaranas ng scam, iba naman kasi yun. Ang scam naman, kahit wala sa networking, may scam pa din. Yung ex mo nga, in-scam ka
pinangakuan ka na magsasama kayo forever, together forever. Ang sweat-sweat nyo nga eh. Na-scam ka, iniwanan ko dito. So, hindi lang sa networking ang may scam. Lahat ng industriya, may scam. Ang eskwela, scam din. Lahat. Okay? Ngayon, yung industriya ng network marketing, ito yung industry na may pinakamaraming napuproduce ng mga mayayaman. Kaya naman, siya din yung ginagamit ng mga makakaliwang individual na gumagawa ng scam. Alright? Kasi very promising talaga ang network marketing. Imagine mo sa network marketing, pwede kang yumaman na wala kang degree, kahit hindi ka nakatungtong ng college, kahit no read, no write. Pwede pala yung yumaman kahit hindi marunong magbasa at magsulat. Pwede po sa ganitong business. Pwede yun. Kasi nga, hindi to business ng individual person. Ang negosyo ng network marketing is a group or team business. Hindi ka kasi yayaman sa networking na mag-isa ka. Kaya talagang magiging payaman ka dito. Basta huwag kang umalis dito. Gawin mo ito ng seryoso. Kasi may tutulong sa iyo eh. Group of people ang tutulong sa iyo eh. It's a business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. Okay, dalawa yan. Two major tasks natin yan. Nagbibenta tayo ng products. Ibig sabihin, the moment na may nagre-recruit sa iyo na walang produkto, eh, yan nga yung mga senyales, red flags yun, na yun ay scam. Yung nire-recruit, mag-recruitan na lang tayo, walang produkto, yun na yun. Yan yung mga red flags sa networking. Kasi ang legitimate network marketing business ay may produkto talagang binibenta. Hindi pwedeng recruit lang. May tangible products or services and business opportunity. Yan yung ating pong pinopromote dito. Right? So ito po yung kind of business system. No? Ito yung conventional or traditional, yung mga groceries, computer shop, salon, etc. Yan. And of course, meron din franchising. Okay, kasi guys, ganito, no? In a traditional business po kasi, mga nasa 3 to 4 to 5 years, ang karamihan sa mga nagta-traditional business ay around 90%, okay, ay hindi po naging successful. Nag-fail sila. Sa traditional, ha? Bakit? Eh kasi sariling effort nila, mag-trial error sila eh. Halimbawa, si Coach Bea, meron siyang successful restaurant sa probinsya nila, sa Rizal. Di ba? Best friend niya, halimbawa, si Madam Ana Tutor. Mag-best friend sila, ha? Hey, best friend. Ikaw pala may-ari nung nung Bea Resto and Grill. Ang daming branch doon sa province natin. Ikaw pala may-ari nun. So, na-inspire si Ana. Pwede ba best friend? Mag-best friend naman tayo. Ituro mo sa akin ang sikreto mo. Ituro mo sa akin, paano mo nagawa yun? Ang daming branch, halos lahat ng mga tao sa probinsya natin meron kang branch ng restaurant mo. Ang galing, idol kita. Gusto kitang gayahin, idol kita. Pwede mo ba akong turuan? Turo mo sa akin lahat ng sikreto mo. Ano mga diskarte mo? Ano mga techniques, strategies mo? Ituro mo naman sa akin. At mag-best friend sila ha? Tuturuan kaya sa ni Bea? I doubt, ituturo niya. Sa tingin niyo, bakit hindi? Bakit hindi niya ituturo? Di ba? Kasi, nagiging competitor niya pa yun, yung best friend niya. At kung ituturo niya yung mga sekreto niya, paano siya naging successful, yung mga strategy niya, diba? Trade secret nga tawag doon eh. Kaya in a traditional business, marami talaga nag-fail. Kasi nga, trial, error, sige, try natin to. Hindi pumatok yung ganito, sige, iba naman, try natin ito ulit. Sige, mag-build tayo ng ganito, ganyan. Yun ang traditional or conventional. Okay? Kaya po, na-invento ang tinatawag na franchising. Ang pinagmula ng franchising ay dahil sa conventional o traditional na
kanya-kanyang trial and error yung mga negosyante. Ang franchising kasi, ganito ang concept ng franchising. Ang franchising kasi, may system na. Okay? Ibig sabihin ng system, ito yung pinaka-sekreto ng isang stable na negosyo, yung system. It save yourself time, energy, and effort. Tama? System. And money, sorry. Yan. Dahil may system. Kaya nga ang mahal ng franchise ng Jollibee, McDonald's, sa mga fast food chains, ang mamahal niyan. Bakit? Kasi nga, built system na yan. Kaya ang mahal talaga ng franchising na yan. Bakit? Kasi hindi ka na magta-try and error. Eh. Mag-franchise ka na ng Jollibee, sigurado kikita ka. Mag-franchise ka ng Mang Inasal, mag-franchise ka ng KFC, ng McDonald's, mga franchising na yan. Okay? Basta may pera ka, syempre. Kaya ang tanong, lahat ba may pera? Lahat ba may milyon para mag-franchise? Wala. Tama? Kaya naman, doon naman na invento yung networking. Ang networking galing sa franchising concept. Kasi hindi lahat ng tao kaya mag-franchise. Kaya may tinatawag tayong people's franchise, that's network marketing. Because in network marketing, 4,998 lang, may negosyo ka na. At ang malupit pa nun, yung negosyo natin, mas malaki pa ang pwedeng kitain ng negosyo mong networking kaysa sa isang stable na franchising. May idea ba kayo magkano kinikita ng isang Jollibee franchise? Sige nga, hulaan nyo nga po. Chat. Ang dami nag-chat. Sige, hulaan nyo po. Magkano kaya ang kita ng isang Jollibee franchise? Buwan-buwan. Sige po, hulaan nyo lang po. Ang makakahula ng malapit na sagot ay mayroon na naman tayo bigay. Palagi may pinamimigay si Mentor Sam. Sige, bigay tayo. Hulaan nyo po ang may pinakamalapit na sagot. Sige, Barak. Sagot dyan, sagot sa chat. Mabibigyan natin ng reward. Kulay green naman na shaker. May pag-shake ka na ng barley mo. Gagayahin mo na si Mentor Sam. Hello guys, Mighty Morning. Ikot lang po tayo. Ito yun, yung shaker na ginagamit ko. Kulay green, ha? Para sa mananalo. Sige, hulaan nyo. Ang may pinakamalapit na sagot. Ang siyang mananalo. Sige po. Magkano kaya sa tingin yung kinikita ng isang Jollibee franchise? Ang sagot dito, si Coach Dennis 300K, si UG 150 to 200,000, si Coach Bea 200 to 300,000, si Liz 100K, si May 80 to 100, si Ann 500K, May 500K. Okay, sige. Ang may pinakamalapit na sagot at ang naunang nagsagot. Ayun, si Coach Dennis, 300,000. Yan yung pinakamalakas na Jollibee. If I'm not mistaken, Jollibee Monumento ang isa sa pinakamalakas na branch ng Jollibee. 24 hours operation yun. Nag-average mo sila ng 300,000 per month. Ito yung tanong ko ngayon sa inyo lahat. Sa networking business, may kumikita ba ng 300,000 per month or even more? Anong sagot? Sige, sagot po. Sagot. Do you agree? May kumikita pa ng 300,000 per month sa networking. Tama? Meron. Yes. Hindi nga lang 300,000 per month eh. Isang linggo nga lang yan eh. Sa mga top earner ng mga malalaking kumpanya na ngayon isang linggo lang yan. Yung iba isang araw lang yan 300,000 eh. So what's the point? Magkano ang nilabas na nag-franchise ng Jollibee versus sumali sa networking? No, sa atin, 4,998 lang. Magkano nga ang potential income? Pinakamataas, sabay na rin natin. Sige nga po. Magkano po ang pinaka-safety net ng ating binary? Pinakamataas. Sa monthly, di ba? Magkano yun? Di ba? 4.5 million. Sales match alone. Yan ang potential ng negosyo natin. Sales match alone. Hindi pa kasama yung ibang mga kitaan. Pero bakit marami parang hindi nagsiseryoso sa negosyo natin? Samantalang ang kikitain sa negosyo natin, pwedeng kitain at lampasan ng kinikita ng isang malaking Jollibee franchise. Oo nga, no? Na-realize nyo rin ba yun?
Oo nga, no? Bakit konti lang yung nagsiseryoso? Okay? Samantalang ang pwedeng kitain sa negosyo natin ay mas malaki pa sa kinikita ng isang malaking franchise ng Jollibee. 300,000 yun eh, malakas na yun. Samantalang sa atin, kaya natin kitain yung 300,000 o higit pa. Ayun oh, Jollibee, 24 hours operation yun. 24 hours yun, walang non-stop yun. Eh sa atin, kahit na part-time, hindi pa 2 hours per day, minsan hindi mo pa sinerseryoso. Bakit kaya? It's all about in the mind. Yung mindset kasi. Naka-mindset kasi, eh kasi 4998 lang naman yung kapital ko eh. Maliit lang yung kapital. So tuloy, yung mindset niya maliit din. At yung effort niya maliit din. Eh di ang resulta pa maliit din. Kaya nga kailangan ma-appreciate mo yung ganda ng negosyo natin na small capital, pero it can give you huge profit kung gagawin mo lang ng seryoso yung negosyo. Okay? Kaya dapat ma-appreciate natin na, ay, ang ganda pala talaga ng ganitong negosyo. No? Hindi ka maglalabas ng milyon, pero pwede kang kumita ng milyon sa ganitong business. Yes. At syempre, kailangan yung burning desire mo, yung talagang gusto mo. Right? And another good news, ang negosyo natin guys is a combination of franchising plus networking. Bakit? Eh kasi may franchising tayo ng food cart, diba? Ganun kaganda. Ewan ko lang pag hindi ka umasenso din. Kasi kombinasyon na sa may franchising tayo ng food cart, may networking tayo. Di ba? Palagpakan ko sa ewan ko lang pag hindi ka pa yumaman, seryoso may negosyo natin. Kasi may franchising ka na, may networking ka pa. Ayaw ng networking, mag-focus sa franchising. Ayaw ng franchising, mag-focus sa networking. Gusto mo both, o pwedeng gawin. Ganun kaganda yung opportunity natin. Okay? Ito yung distribution channel guys para mas lalo nyo maunawaan, no? Sa conventional business or traditional business kasi, ganito yung tsura niyan. From the factory, wholesalers, middleman, retailers, and consumer. Sa ating negosyo kasi sa network marketing, factory, distributors, consumer. And ang consumer or user, pwede rin silang maging distributor. Kaya naman, yung profit ng mga conventional business, right? Around 30 to 60% ng profit nila ay mapupunta sa distributors. Kaya pala, pwede ka talagang kumita ng milyon, 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 milyon. Why? Kasi yung 30 to 60% na kita ng distribution channel sa traditional business ay pwedeng kitain ng isang distributor. Isang entity na lang siya. Okay? From US, galing yung ating barley, tayo mismong FCI, tayong FCI distributor, first class distributors, ang direct nagdi-distribute agad sa consumers. So yung 30 to 60% na profit margin na yan, pwede lahat yan mapunta sa atin na lang distributors. Ganun kaganda po ang negosyo natin. Right? And so, meron ding 8 reasons why you need this. Kasi unang-una, pag ginawa mo yung negosyo natin, you're the boss. May personal freedom ka. Walang ibang pwedeng magmando sa'yo, ikaw lang. And yung income mo, hindi ka naka-fix. Alright? Ang mahirap kasi sa fixed income, yung kahit na ikaw sobrang sipag mo, halimbawa, ang sweldo mo ay kung magkano di ba, sa Manila, minimum rate, sabihin natin 700 pesos. Ikaw masipag, yung katrabaho mo tamad. At the end of the day, paras lang kayo sahod. Kasi same yung income niyo, fixed income eh. Okay? Unlimited income. Dito sa negosyo natin, pwede kang magkaroon ng unlimited income potential. Right? Ito yun, dalawang klase ng kita, active at residual or yung passive income. So, kailangan maintindihan mo muna ito, ha? Sabi ni Mentor Sam, passive income, wala nang gagawin, kikita. Meron ka munang gagawin sa umpisa. Tinan niyo po ito, ha? Sa umpisa po, 100% nag-effort ka. Pero, tinan mo ha, yung counterpart niya sa side, 100% nag-effort ka, pero parang wala kang mararamdamang income. Yung nag-effort ka naman, nag-invite ka, nagbebenta ka, di ba? Matet ka training, pero
hindi mo maramdaman yung kita. That's okay. Okay? Dahil again, you're building your business. You're building your huge business. So sa umpisa, puro ka effort, effort, effort. Pero wala ka pa masyadong maramdaman kita. Okay lang yan. Pero the following year, 75% effort, pero may 25% ka ng result. Okay? So, ibig sabihin, kahit paano, may kita ka na. Okay? Ang third year mo dito, 50% na lang ng effort mo, pero may 50% ka na rin nararamdamang income. Yan. And yung fourth year mo, konti na lang effort mo, 25% na lang. Diba? Pupunta ka na lang ng office, makaway-kaway ka sa mga leaders mo dito, magbibigay ka ng testimony mo sa mga grupo mo, ini-invite ka nila, di ba? 25% effort na lang. Pero, ang laki na nung nagiging resulta mo. And yung pang fifth year mo, 0% effort. Meaning, wala ka na totally ginagawa. 6 months na sa bakasyunan ka lang. Nagta-travel ka. One place to another. Pagkatapos mo mag-Il Nido, Palawan, travel ka naman ng Boracay. Pagkatapos mo Boracay, punta ka naman ng Hong Kong, Vietnam, Japan, and Korea. Travel ka na ng travel, ng travel. Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-travel, mag-travel, mag-travel. 0% effort in doing your business. And yet, andun yung continuous income mo, residual income mo. Yun yung pang 5th year mo. 0 effort, pero 100% may result, may income. Okay? Pero kailangan sa umpisa, yan ang susundin mo. 100% umahataw ka. Na kahit na hindi mo pa naramdaman yung income, tinutuloy mo pa rin. Yung kahit hindi ka pa nag-for the win, pero baliw ka sa for the win, sige, todo mo, magkaka-for the win ka din. Tinotodo-todo mo ang pag-business mo. And time will come, 0% effort, pero 100% may income ka pa din. Maganda po ba yun? No? Sobrang ganda. Ha? Sobrang ganda po doon. Super ganda. Pero again, kailangan mo na mag-effort. Sabi ni mentor sa huwag na daw, wala daw gagawin. Hindi ko sinabi mo lang gagawin, ha? May gagawin ka muna. Nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa nga tayong 1 year eh. Okay? Puro effort ka muna ngayon. Okay? Pero again, yan yun eh. Yan yung negosyo natin. An income that continues even after the work is done, it is making money while you are sleeping. Ang sarap nun. Ang matutulog ka, kumikita ka, nagbabakasyon ka, kumikita ka. Kaya it's sobrang worth it po yan, yung residual income. Kaysa doon sa active income, no work, no pay, no work, no pay. Work, 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 pay, pay, pay. No work, no pay, no work, no pay. O hanggang kailan ka mag-no work, no pay? Kaya kailangan maintindihan natin yung residual income. Alright? In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. And you have the joy of working little hours for lots of pay. Yan yung maganda dun sa negosyo natin. And there's a power of leverage. Ito yun. Yung 2 options to earn. Ito yung pagpipiliin ka, alin lang gusto mo dito. 250,000 per month or 0.01 centavo for a day, which doubles up each consecutive day until it reaches the 30th. Diba? Ikaw, anong gusto mo dyan? Option 1 or option 2? Anong gusto mo dyan kita? Or, kita, income. Anong gusto mo dyan? First or second? Diba? Dami sumasagot sa chat, no? Hindi ko lang mabasa. Ito yan. Option 2. Ayan. Diba po? Ang power of leverage, din niyo po ito. So, sa day 1, 0.01. At day 2 mo, 0.01 times 2. So, 0.02 ka na. Magugulat ka, sa 30th day mo, that's 5.3 million. In total, that's 10.7 million. Ang tawag dyan, that's the compounding effect. Alright? That's the power of multiplier. Okay? Kaya nga sabi po ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Ito yun. Iba pag marami kang katulong. Iba pag marami kang kasama.
kaysa sa solo ka lang. Pag ikaw solo mo kumikita, kahit gaano ka pa kagaling, katalino, kahusay, kahit gaano pa kagandang posisyon mo, kahit gaano pa kagaling, kaganda, kapogi. Pero pag nag-stop ka na, di stop na rin yung earnings mo. Kaya bakit mga artista, alam mo ba may mga artista nag-networking din? Bakit? Kasi ang artista, pag hindi ka na sikat, wala ka ng mga movie, walang mga commercial, walang taping, tama, walang mga projects yan, wala na rin kita yan. No work, no pay pa din, that's active income. Alright? Ano pa? Ito yung mga scenario. Scenario number 1, businessman with 30,000 employees. 30,000 employees times 8 hours a day, that's 240,000 hours a day. So, kung kahit 10 pesos na lang per hour ang kita ng isang negosyante, magkano yan? That's 2.4 million pesos per day. Grabe, no? Yan ang negosyo ng leveraging. Sa franchise business naman, kung may 100 branches ka, that's 5% royalty fee, that's how much? But that's 5 million per month with 100 branches. Okay? Number 3, it saves time and money. Okay? Yan yung po ito. Scenario po na to, let's say 50,000 per month times 12 months. Okay? That's 40 years. You can save up 7.2 million. Pero sa first class international, let's say you have 200,000 monthly na iniipon mo. Kaya mo yung ipunin dahil nag-negosyo ka dito. That's also 7.2 million. So what's the difference? That's 37 years. Sa trabaho, ipon, nakaipon ka 40 years, nakaipon ka ng 7.2 million. Pero 40 years yun. Samantalang sa First Class International, in 3 years' time, you can save up to 7.2 million. So what's the big difference? Yung 37 years na sa halip, ikaw ay tutok, sabog na sabog ka sa trabaho, overtime na overtime. Eh, yung 37 years na yan, ini-enjoy mo na lang kasama yung loved ones mo. Tama? It's a copy business. Kopya-kopyahan lang. So just be humble. Okay? Ano man yung profession mo ngayon, ano man yung narating mo ngayon, gaano ka man kataas ngayon, humility is the key. Kung gusto mo umasenso sa ganitong business, kung sino yung may mga results sa ganitong business, nung tayo makikinig. Copy the process, not just the results, alright? Ang problema kasi sa iba, yung results ang kinokopya. Ano yun? Yung ibang mga top mentors, diba? Nagla-lifestyle na sila, nagbabakasyon sila, ganyan. Ikaw naman, bago ka pala, nag-for the week ka lang, bakasyon ka lang kaagad, diba? Guys, ang kokopyahin natin dito yung proseso. Yung mga top earners sa ganitong business, talagang matinding process of pinagdaanan niya. Kaya naman deserve nila talaga na mag-travel. Diba? Yung gano'n. So, be careful who you copy kasi baka makopya mo yung hindi mo dapat kopyahin. Ay, si Abla, lumipat ng ibang business. O sige, lipat na rin ako. Lumipat ng ibang company. Sige, lipat na rin ako. Naku, nakopya mo yung mali. Okay? Nandito ka na sa pinakamagandang opportunity, pinakamagandang company. Tama? Nakopya mo pa yung mali. Okay? So, be careful who you copy. Network marketing versus traditional business. Alam naman natin yung comparison doon, diba? Alright? So, sabihin, sa network marketing, again, kopya-kopyahan. Pero sa totoo lang, sa traditional business, din naman to. Ang traditional kasi parang nagkopyahan lang din naman sila eh. May SM, may Robinson. May 7-Eleven, mayroong Uncle John's. May Philippine Airlines, may Cebu Pacific. Tama, ganun lang din. Equal opportunity guys, walang discrimination. Kahit PWD, pwede. Kahit walang working experience, pwede. Kahit hindi nakatapos, pwede. Kahit over age na, under age, pwede. Di ba? Ang galing. Alright, so ano pa? Walang age limit. So below 18 years old, pwede, basta may parent consent. Over age, 60 plus na, 70 plus, 80 plus, pwede pa din. Walang requirements po, walang NBI clearance, walang police clearance, walang barangay clearance, walang medical clearance, walang kung ano ng clearance. Samantalang grabe sa trabaho, magkaroon na naman sweldo. Tapos kung sobrang dami mong mga requirements na dapat pa, walang diskriminasyon. Sa iba, di ba? Ang gaganda ng grades mo, ang ganda ng school mo, ang ganda ng mga credentials mo. Hindi ka pa rin na-hire. Bakit?
Kasi palang hinahanap nila yung mga pang-model. Dapat palang, di ba? Hinahanap nila mga magagandang gwapo. Dapat pang-pageant. So maraming diskriminasyon sa labas. Dito po wala. Alright, all walks of life, kahit saan ka nagmula, kahit saan ka nanggaling, pwede ka dito. Kahit ikaw ay mangyan, katutubo, kahit sino, guys. Paano po mentor sa yung mga ex-convict? Yung dati na po, ang hirap na makahanap ng trabaho. O syempre, dito po. Kasi dito po, we welcome everybody. Yung mga taong may pangarap na gusto makabuti ng pangarap. We don't care about the past. We don't care about the past. We just wanna... Bigla na pagkanta si Menor. So we don't care about the past, guys. We care about the present because the present will impact the future. So kahit ano pa yung nakaraan mo, tatanggapin ka namin ng buong. Tama ba yun? We love you unconditionally. Alright, ganun. Time freedom na tayo. Ito yung kwento ni... Sige, para sa mga first time natin dito, kukwento ko sa inyo. Halimbawa, ikaw si... Hanap tayo dito. Ikaw si Bernardino, sir. Ikaw si Bernardino. At ang anak mo, sir, si, let's say, si Antonio. Si Antonio yung anak mo, sir. Sir Bernardino, ikaw yung mataas ang posisyon mo sa trabaho. Ikaw yung hardworking, easy daddy. Ang trabaho niyo po, sir, dito kayo sa isang malaking kumpanya sa Makati. Di ba? So dahil sobrang maganda ang posisyon mo, sobrang busy ka rin naman, no? Maalis ka ng bahay, hindi mo nakikita yung mga anak mo na gising. Kasi makatulog pa. At pag uwi mo ng bahay, kasi madalas ka mag-overtime, tulog na rin sila. So nakikita lang talaga kayo ng mga anak mo pag weekends, pag wala ka ng pasok, no? So one day, yung anak niyo po, biglang tinanong, Daddy Bernardino, Daddy Bernard, I just want to ask Daddy, so chat kayo, gising kayo dyan. Daddy, how much do you earn per hour? Ni Antonio, Daddy Bernard. Tinanong si Daddy Bernard, magkano daw ang kinikita niya per hour? Sabi ng anak niya, si Antonio. Ay si Daddy Bernard kasi, nagkataon na umuwi siya at naabutan niya pang gising yung anak niya. Kasi si Daddy Bernard, medyo mas napaga yung uwi. Siyempre, ito si Daddy Bernard, parang kakaiba yung tanong ng anak niya. At siyempre, alam mo naman sa bata, makulit talaga ang bata. So ito si Daddy Bernard, biglang nabulyawan niya si Antonio. Anak, ano ba yung tinatanong mo? Pumasok sa kwarto, matulog ka na. Medyo parang nagtara yung boses ni Daddy Bernard. Tapos syempre, alam niyo po ang bata, maramdamin ng mga bata, ha? Okay? Si Antonio, pumasok sa kwarto, umiyak. Nagtatanong lang naman ako eh. Pumasok sa kwarto niya, umiiyak siya. Tapos si Daddy Bernard, siyempre galing sa trabaho, stress sa trabaho, kung mataas ang kasusunod sa trabaho, mataas ang kasusunod mo. Nagtimpla po siya ng ating Mighty Mixes green coffee. At habang tinitimpla niya yung coffee, di ba ang bango, sarap na kamoy. Tapos pag-inom niya ng kape, bigla siya naimasmasan. Baka may mali yata ang buha. Sabi ni Daddy Bernard. Sigawan ko yung anak mo, ano ba yan? So ngayon, pumasok si Daddy Bernard sa loob ng anak niya. So si Antonio, iyak ko. Yung mga bata, iyakin talaga yan. So si Daddy Bernard, sabi niya, Anak, ano na kayo tinatanong mo kay Daddy? Ano na ngayon? Sabi din naman ni Antonio, Daddy, because I just want to ask you, how much do you earn per hour? Okay, so sabi naman ni
Daddy Bernard kasi gusto niya lang mapakalma yung anak niya, no? Sabi niya, your daddy is earning 1,000 per hour. 1,000 per hour. Tapos ni Daddy Bernard. So sabi ng anak niya, oh, daddy, can I borrow 1,000 pesos? So dahil wala pa sa atin, no? Si Daddy Bernard, gusto niya maano na yung anak niya, mabigyan na sa pag-iyak, binigyan niya ng 1,000 pesos. Pagkatapos si Antonio naman, alam niyo po ang bata, no? Napakagaling po ang bata. Umiiyak yan, tapos biglang tatawa na yan. Di ba ganun? So tuwang-tuwa si Antonio. Ah, thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Pupunta siya doon sa kanyang cabinet, may kinuha po siya doon. Kasi may mga iniipon pala sa baon niya. May kinuha siyang another 1,000, binigay niya 2,000 pesos, di ba? 1,000 na binigay ni Daddy Bernard. So binigay niya po 2,000. Daddy, this is 2,000 pesos. Daddy, can I buy your 2 hours just to play with me? Oh, imagine mo, naisip ng bata yun. Nabayaran niya yung hours ng daddy niya para makipaglaro lang sa kanya. Alam mo ba, real story yan. Totoong story yan. At maraming ganyan po na kailangan pang, alam mo yun, mayak ang bata para lang makabanding yung kanyang nanay or tatay. At maraming busy parent na humahabol patuloy yung mga bata sa yaya nila. Oo, mas malapit pa ang loob ng anak nila doon sa yaya. Yung yaya umalis, umiyak yung anak nila. Yung daddy, yung mami, pag umalis ng bahay, wala mang pakialam yung mga anak nila kahit bakit sanay na eh. Walang attachment yung heart nila doon sa parents. Hindi balance. You have the money to provide the best financial needs to your loved ones, but you forgot one thing. One most important thing, especially sa mga bata. Alam niyo ba, ibig sabihin ng love sa kids? Love for kids, sa mga bata, ha? That spells T-I-M-E. That's the meaning of love. Kaya po, pakitype nyo nga po sa chat natin. The meaning of love sa mga bata, ang spelling niya ay letter T-I-M-E. If you love your kids, kung mahal mo anak mo, may oras ka sa kanila. Pero tayo, di ba, mga magulang tayo. Kaya nga ako nag-abroad, mga anak, para mo-provide ko sa inyo mga kailangan ninyo. Lahat binibigay ko sa inyo. Napakahirap si mami ninyo sa abroad. Si daddy napapakahirap sa opisina. Nagsasakripisyo. Di ba, no? That's the real story. We sacrifice a lot to provide financial needs. Pero nakalimutan natin ang mas importante pa sa pera. At yun yung oras. Na dapat pala, o nga, no? Tama, no? Di ba? May ganun tayong realization, no? Sino mas mahal mo? Trabaho o anak mo? Siyempre, ang sagot, yung anak. Tama? Sino mas mahal mo? Anak o trabaho? Ang sagot ng magulang, siyempre naman, ang anak, siyempre, anak ko yan, mahal ko yan. Ulitin ang tanong, sino mas mahal mo? Anak mo o ang trabaho? Anong sagot ulit ng magulang? Siyempre, anak ko nga ito eh. Nagtatrabaho ako para sa anak ko. Kaya mahal ko anak ko. Ito yung tanong, follow-up question. Majority of your time, saan na pupunta? Sa anak mo o sa trabaho? O yun lang. Tama? So guys, alam niyo ba yung opportunity ng network marketing business? It can help each and every one of us to balance yung time and money. Yan kasi ang major problem sa mundo natin. Hindi balance yan sa karamihan. Maraming tao, yes, they have a lot of money, but they do not have the time to enjoy their money. Time to enjoy with their loved ones, with their money. But yes, they have a lot of money, pero yung anak nila, close sa yaya nila. Sa kanilang magulang, malayo ang loob. Tama? At syempre naman, yung iba naman, sobrang daming time. Wala nga lang sila makain.
Sobrang daming tayo, wala kailangan silang pira. Hindi balansi ba? Alam niyo ba yung negosyo natin? Kaya tayong tulungan lahat, guys. Kaya niyang tulungan tayo lahat, mabalansi yan. Magkaroon ka ng oras at magkaroon ka rin ng pera. You have the money to enjoy your time and you have the time to enjoy your money. Balance. That's our business. Okay? Pero kailangan seryosohin mo muna. You don't need to work 30 to 50 years to have that balance. 3 to 5 years lang po yung time frame natin dito. May tinatawag tayong 3 to 5 year plan in network marketing business. Pag ginawa mo ng seryoso, ang negosyo natin na to, in 3 to 5 years time, you can have your balance. May oras ka, may pera ka din. May pera ka at may oras ka din. Balance yan. Alright? Okay, next natin. Time freedom. And of course, financial freedom. Tingnan mo tong safety net natin, guys. Sales match alone, wag ka nang tumingin sa 4.5 million. Kahit sa 1 million ka na lang tumingin, no? Kamusta ang buhay mo pag may 1 million ka kada buwan? Ama, can you imagine your life with 1 million per month? Passive income, doing nothing at all. You're just traveling and traveling and traveling with your loved ones, with your leaders and their loved ones. Maximize mo pa lahat ng mga travel natin. Ang malupit to, nagka-travel ka tapos libre. Pati travel mo libre. Yan ang naghihintay sa atin lahat dito. Ang tanong, gusto ba talaga natin? Gusto mo ba talaga? Kasi it starts from you. It starts from zero. Parang zero to hero yan eh. Zero to billions yan eh. Alright? Ayan, no? We are not born just to pay bills and die. The idea is not to live forever but to create something that will last forever. Ito yung legacy na tinatawag. Kung baga, wag tayong maghiganti sa ating mga ninuno na iniwanan tayo ng kahirapan. Minana ng lolo natin kahirapan. Tuloy ang minana ng tatay natin kahirapan din. Tuloy ikaw gaganti ka rin. Ang ipapamana mo din kahirapan sa anak mo. Wag naman. Alright? Putulin natin yung pagpapamana ng kahirapan. Magpamana ka naman ng kayamanan. Mas maganda na mag-iwan ka ng kayamanan. Tingnan mo to. Lahat halos tayo dito, kilala natin si Henry C. Hindi naman natin kaano-ano yun. Hindi nga niya tayo kilala. Pero ito yung tanong ko, yung lolo mo, okay, sige, kilala mo pa yung lolo mo. Pero yung lolo ng lolo mo, kilala mo pa ba? Malamang, hindi na. Bakit? Siguro, wala mang iniwan sa'yo. Baka nga yung first generation lolo mo, hindi mo na kilala eh. Bakit? Hindi mo naramdaman yung iniwan. Pero kung ikaw kaya yung apo ni Henry C., kahit siguro 10 generations na, hindi pa makalimutan si Henry C. Di ba may tinatawag tayong apo sa tuhod? Ano ba yun? Apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kilikili, may ganun ba? Apo sa tuhod, apo sa ingrown. Ano pa ba yung maraming apo-apo kasi yun, di ba? Okay, ilang generation na yan. Apo mo sa tuhod, apo mo sa talampakan, apo mo sa ingrown, apo mo sa kilikili. Basta, kahit ilang generation na yan, hindi ka siguro makalimutan si Henry C. Siguro kahit mga 100 taon pa ang lumipas, hindi pa rin makalimutan ang Henry C. Bakit? Kasi, tignan mo yung iniwan niya. Di ba? Ang laking kayamanan ng iniwan niya. O, ganun din sa atin. Ano ngayon ang iiwan natin? Tama? At bakit tayo nandito sa first class? Sa dinami-dami mga kumpanya. O, sige nga. One word to describe. Bakit tayo nasa first class? Sige nga po, pa-chat dyan. Anong masasabi mo sa first class? Go, chat. Basahin na lang natin. Daming chat talaga, oh. Umaapaw, hindi ko mabasa ba? Ano masasabi mo sa ating company? Ayun, grabe. Oha. Best company. Oh, copy-paste lang. Puro best company yan.
pioneering stage company, Best Kaplan. Tama? Grabe. Hindi ko mapasa. Siksi ka ng messages. Walang katulad. Ang company natin, walang katulad. Business to retire. O, di ba? The best ang president natin. The best ang Kaplan natin. Ano pa? Long-term business. Right? Sabi, ang malapit ang owner, ang mga mentors, the best ang FCI, very generous ang Complan. Products natin, ang lupit ng ating barley. Okay? Tandaan nyo guys ha, tayo po ang may pinakamalaking market size. Okay? The profitability of a business depends on the size of the market. Okay? English kasi mentor sa amin. Tagalogin natin. Ang kita, ang pagyabong, ang pagyaman ng isang negosyo ay depende sa kanyang ano ba sa Tagalog ang market? Merkado. Okay? So the profitability of a business depends on the size of the market. Ibig kong sabihin, gaano kalaki ang market natin sa barley natin alone ha, sa barley natin. Ito lagi ko sinasabi ito palagi. Ang barley po natin, hindi lang natin market yung mga hindi pa barley user. Alam niyo ba na ang market natin, even those people who are actually barley user na. Ganyan kalaki ang market natin. Lagi ko yan sinasabi. Ang market po natin, barley user and non-barley user. Samantalang sa ibang kumpanya, ang unnamed barley, hindi niya na pwedeng bentahan yung Mayo barley. Bakit? Mamaya na nila money. May pumasok na speaker. Yung Mayo barley, hindi niya pwedeng bentahan yung mga user na Mayo money. Bakit? Pare-pares lang sila ng barley na may sapal yung mga barley nila. Yung barley mo may sapal, hindi mo na kayang bentahan yung barley user na to na may sapal din naman. Nagagets ba yung point ko? Pero lahat ng mga barley user na yan, ang mga barley nila, may mga sapal yan sila, may mga fiber yan mga barley nila, may mga latak yan, may mga sapal yan sila. Pwede mo yang ma-convert sa maging mighty barley user. Ganun kalaki ang market natin. Kailangan maintindihan mo yun. At lahat ng tao pwede mo maging customer. Ganyan kalaki ang negosyo natin. The size of the market determines the profitability of a business. Ganyan kalupit. Okay? Pero again, depende yan sa nagma-market. Sino yung mga marketers? Tayo yun. Yun nga lang, kahit tayo na may pinakamagandang produkto, pinakamagandang barley, pero kung hindi ka magkukwento, hindi ka mag-share, wala ding kwenta yun. Tama? O, yun ha. Kaya dapat gamitin mo ang bibig mo. Magkwento ka. Mag-share ka, magkwento ka tungkol sa barley natin. You are the best endorser of your own product. Alright? At syempre pa yung kapital natin, napaka-affordable, 4,998 lang. Makakapagsimula na. Samantalang 20 years ago, may mga negosyong ganito, 8,000 ngayong kapital, pumutok sila sa market 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 pa nga yung iba. Ang kapital, 20 years ago, ang mahal, ang laki nun. How much more ngayon? 4,998 lang. Ewan ko na lang, pag wala ka mapasali sa 4,998 na lang na kapital. Compensation natin, wala pong katulad ang ating compensation plan. Ito yung lagi ko sinasabi, parang kang naka-Ferrari versus Vios. Ano yung Ferrari versus Vios? Di ba, pag halimbawa may karera, pwede mo bang itapat ang Vios sa Ferrari? Hindi po pwede. Bakit?
Ang tawag doon, bully. Binubuli mo naman yung Vios. Bakit mo ilalaban sa Ferrari? Supercar versus yung ordinary car, hindi sa pwedeng paglabanin. Nagets ninyo? Kailangan ma-realize yun to, guys, ha? Hindi mo pwedeng paglabanin yung Vios sa Ferrari or sa Lamborghini. Hindi mo pwedeng paglabanin yun. Supercar versus ordinary car, hindi. Kasi bully tawag doon. Nang bubuli ka kung ganun. Guys, I want you to realize this. Ang First Class International, tayo ay parang Ferrari. At yung ating mga kasamahan ngayon sa karera, sa industriya ng network marketing sa Pilipinas, para silang Vios. Ikaw naka-Ferrari ka, naka-supercar ka. So, you are not meant to compete with them. Bakit? Again, bully tawag doon kung makikipag-competition ka sa kanila. Tama? You are not meant to compete with them. But you are meant to dominate the market, to dominate the racetrack. Pag sinabing dominate the racetrack, dominate the market, ikaw talaga yung mangunguna. Naka-supercar ka eh. Nagets niyo po yun? You don't need to compete with other companies because your compensation plan, our compensation plan, is uncomparable. Okay? Ibig sabihin, wala siya katapat. Hindi siya pwedeng i-compare. Ganun tayo. Again, ang magdadrive ng supercar na yan, ikaw pa din. Ibig sabihin, nasa pinakamagandang opportunity ka, nasa pinakamagandang company ka, nasa pinakamagandang compensation ka, nasa pinakamagandang barley ka. Ikaw yung magdadrive. Pero, you don't gas up. Hindi mo pinapatakbo. Eh natural, maunahan ka ng mga ordinary car. Kahit nagbibitikleta, maunahan ka pa. Yan ang gusto ko ma-realize mo. You're in the best company, you're in the best product, you're in the best plan. Pero ikaw yung magdadrive, ikaw yung magpapatakbo. Patakbuhin mo to. Ibig sabihin, seryosuhin mo, gawin mo to. Huwag mong hayaan na nandito ka sa pinakamaganda pero hindi mo hinahataw ba? Nagugulat-gulat ka na lang, yung dapat na prospect mo, hala, nag-member pa doon sa ibang company, tapos yung company na yun parang pag kinumpare mo yung feeling mo pa, scam pa yung nasalihan niya kasi pero kasi hindi mo kinausap eh. Kinausap ng ibang company. Oh, nagustuhan niyo yung concept ng networking because lahat po tayo, we are in the same concept of business. It's network marketing. The concept by itself, yung networking, sobrang ganda yun. Maghahanap na lang ng company yung sasalihan, kumbaga. Pero yung networking concept ng business, sobrang ganda kasi nun. Especially yung mga first-timer sa gantong business. So guys, nasa atin ha, tayo magpapatakbo. Kaya i-drive natin, patakbuhin natin ng tama yung ating vehicle, sasakyan natin. Kasi tayo may pinakamaganda. Pero again, tayo ngayon, tayo magpapatakbo nun. Hindi yan yung ibang tao. At ito yung pinakamaganda pa sa atin. Solid yung team support dito. Just one big team. Napakagandang kultura na meron sa atin. Okay? Isang malaking team lang tayo. Pwede mong ipakausap yung guest mo sa ibang mentor, sa ibang coach. Kahit hindi mo apply niyan, wala kang Malaysia. Hindi tayo mga Malaysians ba? Wala Malaysia ba, ha? Hindi katulad sa iba, pag yung invite mo, ayaw ipakausap sa ibang mentor, sa ibang coach, kasi may Malaysia ba? Kasi pag-isipan na kagad, si ano, wala na. Kasi ganun, kasi yan nangyayari doon sa iba ba? Pinakausap sa ibang leader, napunta na doon, inupiran ba, napunta na doon. Walang ganun sa atin. Hindi ganun ang kultura sa FCI. Dito wala Malaysia. Wala Malaysia sa atin, ha? Okay? O yan, yung mga advantage natin yan, kaya na-appreciate mo yan. Dinidiscuss palagi yan sa presentation.
I-highlight mo yung ganda ng one account. Solid yan. Solid ang one account. Yung prospect mo na first timer sana, first time sasali sa ganitong negosyo, ay hindi mo kinausap. Sumali pa doon sa multiple accounts na yung multiple accounts na yun, may flash out sila. Ay, ang flash out, nawawala yung points yan. Yung effort mo, pwedeng masiro. Yung million points mo, pwedeng mawala sa flash out eh. Tapos, yung panglimang commission mo, nagiging produkto na lang. Kasi prepare eh. Produkto, kaya mga gift check, o hindi siya solid na income. Eh, hindi mo kinausap. Doon pa siya tuloy sumali sa ganun na company. Strong leg retention sa atin, sa iba, pag hindi ka active, nawawala din yung points mo. O sa atin, hindi naman ganun. Kahit hindi ka active, yung points mo, nandun lang din. Kaya nga kailangan, kung totoo talaga na na-appreciate mo ang ganda ng kumpanya natin, ang ganda ng opportunity natin, ikukwento mo to as many as you can. Lahat ng tao, kakilala, kaibigan, kamag-anak, lahat ng case system mo, ubusin mo lahat yan. Kasi sobrang ganda na nakita mo. And you don't care kung sumali man sila o hindi. Ang importante na kwento mo to. Para wala kang regrets pa, ha? Ang problema kasi, hindi mo in-invite yung pinsan mo, nagulat ka, nakita kayo sa opisina, pinsan, bakit nandito ka sa office? Di ba ang sarap ng siumay? Pinsan, bakit nandito ka din? Ito yung negosyo ko eh. Ikaw, bakit ka nandito? Kasi pinsan, may nakilala ko sa Facebook. Kilala ko lang sa Facebook, pinapunta ako dito, pinatikim sa akin yung siomai, pinatikim sa akin yung barley, diniscuss sa akin yung business na gusto ako. Sumali ako ng diamond package, insan. Sumali ako diamond package doon sa taong hindi ko kakilala, nakikilala ko lang sa Facebook. Yung pala kayo magpinsan, ikaw matagal na. Nagulat kayong pinsan mo, sumali sa hindi niya kakilala. Anong tawag doon? Magkaroon ka ng sakit na ilig. Ilig ba yan? Ay, naunsa naman na doon. Pailing-iling ka ba? Hindi mo in-invite yung insan mo. Sumali. Nakilala niya lang sa Facebook. Halimbawa, si Brother Eugene, nakilala niya sa Facebook. Si Brother Eugene, ang sipag sa online yan. Yung pala pinsan mo, hindi mo na-recruit, sumali kay Brother Eugene, nakita na lang kayo sa opisina. Pero at least okay lang yun kasi sa company pa rin natin sumali ha. Ang masaklap kasi dyan, sumali pa sa ibang company. Tapos, yung company mo yung sandalihan, yun yung may flash out. Yun yung may prepare, yun yung multiple accounts. Hindi maganda ang kultura, doon pa nakasali. Di ba? Di parang ang hirap pa ng naka-experience na negative. Tama, mahirapan ka ngayon yung reported. Bakit? Nakaranas ng hindi maganda eh. Especially kung first time niya. Ikaw nandito ka na sa may pinakamagandang ino-offer, pinakamagandang company, products, compensation. Tapos ito ba ko kukwento? Hindi mo i-share. Nasa huli ang pagsisisi, ha? Yan ang most generous of plan nandyan sa atin. Ayan yung 10 ways natin. Ayan o. Ito, alam mo ito. Ayan yung rank and rewards natin, guys. Kailangan ma-appreciate mo yung rank and rewards natin na to. Rank and rewards natin, karamihan sa lahat dahil sa ranking na burn out. Yung nagra-rank pero na burn out, na-quit. Bakit? Kasi maraming nasasayang na effort. Rank up, rank up, rank up, hindi na hit after 1 month. Back to zero ulit ang requirement. Rank up, rank up, rank up ulit, hindi na hit. Back to zero ulit ang requirement. Rank up, rank up, rank up, hindi na hit. Back to zero ulit ang requirement. Ganyan karamihan sa ibang kumpanya. Sa atin, kailangan ma-appreciate mo ito. Ang company, hihintayin ka kailan mo gustong mag-rank up. Gusto mo isang buwan, isang taon, 10 taon? Bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang masunod. Kailan mo gusto maging associate director? Isang buwan, isang taon, 10 taon. Walang sayang na effort. Hihintayin ka ng company. O congratulations, after 10 years, associate director ka na. Depende sa'yo. Kung kailan mo gusto ma-promote, kailan ma-appreciate mo to, guys. Okay?
O halimbawa, Diamond Director, 100 million. Hinit mo in 2 years time, in 3 years, or kami nating 5 years. 5 years, congratulations, you earned 100 million. At may 20 million total rewards ka na nakuha. Imagine mo yan, kumita ka na ng 100 million, may libre ka pang house and lot, may libre ka pang sports car, may libre ka pang condo, may libre ka pang food seat, kapag travel ka pa libre, kapag shopping ka pa libre. Ang dami lagi na binibigay. Oh. Kailangan mo ma-appreciate yan ba? Ha? Okay? O ayan pa, mga incentive program na po. I-appreciate mo to guys. Kasi pag hindi mo to na-appreciate, hindi mo siya gawin seryoso ba? Saan ka nakakita na nagbibigay ng food cart? Taon-taon bigyan kang food cart. May food cart ka na ngayon, next year ulit food cart ka ulit. O next year, taon-taon may food cart ka. Sabi mo na lang sa isang food cart natin, 50 mil lang kita mo yan. O kahit 40 mil lang. O kahit, sabi mo na, 30,000 na lang ang kita ng isang food cart na ganyan. Eh, may 5 kang food cart. 30,000 na lang. Sobrang liit na nun ha. 30,000 times 5, ilan? Kano ba yun? Tama. Galing na sagot ninyo. Di ba? Daming sumasagot. Hindi ko mabasa ang sagot. Okay? Tama ba? Magkano? That's 150,000. Tama ba yun? 30,000 times 5, 150,000. Additional income for you dahil sa aking franchise package. Sarap, no? Ayan, marami pa. May incentive program na ganyan, para incentive po. Yan pa yung ina-offer sa mobile status program natin, kasi sa program natin. Ito na lang, last na tayo guys, no? Guys, kung naniniwala ka sa Bible, kung naniniwala ka dito, para sa iyo talaga to. Okay? For I know the plans I have for you, declares the plans to prosper you and not to harm you. Ilang plans yan, no? Daming plano ng Diyos sa'yo. Okay, seryosohin natin, ha? Because the purpose of prosperity is what? Yan yung ating huling. Kung tingin ninyo, ano ba ang dahilan? Bakit kailangan mong payaman? Bakit kailangan mong yumaman ng bonggang-bongga? Sa tingin mo, what is the purpose of your wealth? What is the purpose of your money? What is the purpose of your prosperity? Give me one word. Sige. Ang makakasagot ng walang makakasagot ng tamang sagot ay makaka-receive na naman sa akin ng rewards. Kulay pink naman. Namibigay tayo ng kulay pink. Makakasagot ng tama. Ang daming sagot, hindi ko mabasa. Oh. Sige. Sagot kayo dyan sa chat natin. Okay? What is the purpose of bakit mo ba kailangan magpayaman? Bakit mo kailangan yumaman? Bakit mo kailangan bonggang-bonggang mayaman ka? Bakit kailangan maging wealthy ka? Bakit kailangan maging prosperous ka? Para saan ba? O sige, pasok. Dami sagot. Hindi ko talaga siya mapasya. Nasaan na mga sagot ninyo? Okay? Ang may pinakamalapit na sagot. Ayan, makaka-receive ng ating simple and yet rap tipo rewards. No? Yan. Gayon. Sagot na ba? Bawasan yun. Tsaka sagot nila. May sagot ba? Patingin. Ang mga sagot dito po ay, sabi niya, para magpayaman, daily needs and helping others, ano pa? Generosity, helping the needy. Okay? Ang pinaka-tamang sagot, guys, na pinakaunang sumagot ng tama, ay si, ayun, the purpose of prosperity is, congratulations Coach Bea, punta ka ng office ha. Meron pa nito. Meron pang kulay pink. Yan. Okay, meron ka pong ganito.
Meron ka lang shaker, shake. Yan. Kulay pink. Kaya the purpose of prosperity is generosity because you cannot give what you do not have. Ang hirap magbigay pag wala kang ibibigay. Pero ang sarap magbigay pag may pambigay. Saklap kasi minsan, gusto mo magbigay. Gusto mo tumulong. Pero ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong. And so, the purpose of prosperity and generosity, kailangan mo magpayaman ng bonggang-bongga kasi ng una, marami umaasa sa iyo. Mga anak mo, mahal mo sa buhay, pamilya mo, ikaw ang tinitingnan nila, maging hero ka sa pamilya mo. Ikaw ang mag-angat sa pamilya mo. Ikaw mag-ahon sa kahirapan sa pamilya mo. It takes one multi-millionaire in a Filipino family para ma-elevate po ang pamilyang Pilipino. Yung maiangat, pamilyang Pilipino. Okay? Umpisahan natin sa atin. Okay ba yun? So yun, congratulations guys. Tapos na tayo. Ayan, tayo ay mag-picture na. Kung kayo ay mayroong tanong, pwede kayo magtanong. Kung wala naman, tara, mag-picture na tayo. Para makapag-stalapite na tayo. Let's go! Okay, come on, picture guys. Yun, shout out. Mga nandito ngayon, Coach Dennis, Coach Joy, Antonio, Team Diamonds, kay Sir Diamonds, hello, thank you po, Opa G, Bernardino Mover, Liz, Guy Vivo, V2511, Liam, hello, Nicole, Don Francisco, and Eugene, Ana, Tito, Grace, Marcelo, Coach Liani, hello po sa inyo lahat dyan. Alright, so picture po tayo guys. Let's go, picture. Okay. Sana kayo, yung camera. Sana kayo, guys. Sana ba naman mag-ana o asa mo kayo doon? Sana kayo, picture tayo. Tapos guys, bukas po ay Friday, ito yung malapit. First time nito magpe-present sa Zoom. Kaya kailangan, okay? Full support tayo at saka hako tayo guys. Kasi ang lupit po nitong ating speaker bukas. I-set natin dito So, ang kanyang poster. Naka-schedule post na po yan sa ating page. Yan o. Kita niyo ba sa ating chat? Para kita ba sa chat ba? Yan. Yan, nandiyan sa chat to. Nandiyan sa chat natin. Yun o. Nandiyan sa chat natin. Pakita mo natin. Habang nagbubukas ko lang ng camera yung iba. Sana yung picture there. Sana yung picture. Ayan, nakita nyo ba yan? Nandyan po guys, nandyan sa sinend ko dyan sa chat. Ito ba? Ito. Yeah. So chat images. Si Coach Bea. Speaker tomorrow. Yes. Okay lang ba? Try natin i-hit ang 100 guests, no? Ang 100 participants. Malay mo si Coach Bea makapag-break ng 100, no? Kasi wala pang babaeng speaker tayo, no? Malay mo si Coach Bea makapag-break doon. Diba, no? Pwede, possible yan, Merong buying speaker ng record. Nakita niyo ba? Hindi yata nakita Kita natin. Ito. Kitable. Kitable na sa Kitable na. Yan si Coach Bea, July 3 tomorrow, Friday 8 p.m. Every Friday naman talaga meron din tayong Zoom.
Ayan o, sikapin po natin guys na makapag-akot ng mga invites natin. Okay? At huwag kayong mag-alala, matik yan. Pay in yan. Mga invite niyo, malapit yung speaker natin, associate director yung speaker natin guys. Pag sinabing associate director ay 6 digits income earner na. Diba? So yun ano ha, invite tayo bukas, okay? Alright, so tara, picture tayo. Tara, tara. Tara kayo. Oh, come on, picture. Okay, ikaw at ang company magkasama together forever. Walang iwanan. Right. Salamat po sa inyo, guys. If ever po may mga katanungan pa kayo na, okay, Friday tomorrow, yung nga 8 p.m. may Zoom tayo. Saturday po, ang ganda po na magiging topic natin sa training natin dito sa office, no? Offline po yan sa office, 6 p.m. and 8 p.m. And after that, kung kaya pa ng oras natin, may Zoom party din tayo ng Saturday. And then, Sunday po naman, kaway-kaway sa mga taga-Lipa City, Batangas. Grabe, jump pack na yan. Almost 100 na yung mga nag-confirm na invites. Nung shoutout natin sila, Mentor Daniel, sila Capitec, no? Ang dami nilang hakot, daming invite dyan sa Lipa. So everyone is invited kasi malaki din naman yung kahit mag-overflow tayo, walang problema yan, mas maganda, mas marami, mas overflow. Ayan ha, sa Sunday po yan, nandiyan tayo sa Lipa. 3:30 yung ating call time. Exactly 4 p.m. mag-start po yung program natin. No? Doon po sa Chowking, Ayala Highway po yan, malapit yan sa Robinson's Lipa. Alright, so yun. Okay, thank you guys. God bless everyone. Bye-bye. Thank you. Ito po ay recorded, no? Isasend ko na lang yung link mamaya pag na-upload na natin sa ating YouTube channel. Okay, thank you.